of good communication sa family, nagkakaroon ko ng magandang harmony. Do you agree with that? Na para magkaroon ng isang magandang pamilya, kailangan maayos daw ang komunikasyon. Ha? Sino sa inyo dito madalas nami-misunderstanding ang bawat isa? Na akala mo, eto yung pala hindi. Akala mo kasi, ito yung sinasabi mo hindi yung sinasabi ko. Ang tawag dyan, misunderstanding. At bawat misunderstanding, nagkakaroon ko yan ng conflict. Ibig sabihin, babalik pa rin yan sa tawag na poor communication ability. Kaya maraming mga pamilya ngayon ay talagang sabi natin, nagsasama nga sila sa isang bubong, pero malayo naman yung puso nila sa bago because of those misunderstandings. Hindi nagkakaintindihan. Ako po, alam po ako sa broken family, kaya walang masabi na paano ba magkaroon ng magandang pamilya sa akin mo. Hindi ko po alam ang ibig sabihin ng pagiging maayos na anak kasi nga hindi man lumaki sa aking mga magulang. Siguro magiging maayos na ako kasi nga pinalaki ko ng aking lola. Pero hindi naman Alam mo ba, sabi ko lang po sa inyo, yung lola ko po talagang mahal na mahal ako. Kasi po yung lola ko kasi, I think meron siyang mga 5 anak, yung lola ko. Kasama yung tatay ko doon. Ang lola ko noong time na yon, ang kanyang declaration sa kanyang mga anak, lahat ng mga panganay na apo sa aking igran. Kasama po ako doon. Kaso nga yung lola ko, alam mo yung mga lolo mo, ba't gano'n parang ang tatapin nila? Para bang napaka-brusko nila, para pag tinignan ka, kailangan sibat ka agad. Hindi pwedeng dalawang tingin kasi pag dalawang tingin, pag wala yung mga bisita, yari ka. Yung lolo ko, di ko makalimutan kasi nag-uuling po ang lolo ko na naghahasa laki ng itak yun. Yung itak niya talim niya kayong napakapintam. Na pag yung hinahampas niya sa mga puno ng mga kamatsili, sa mga puno ng mga acacia, talagang kumikintab At takot po. Lalo paglasing. Ay gano'n ba? Gano'n po ako lumaki. And namatay ko yung lolo ko. So, lolo ko nag-alaga sa akin. Lolo ko talaga mahal na mahal niya. Pero yung lolo ko talaga, sobrang kulit ko. Hinabol niya ako ng kutsilyo. Pag ito, hindi ko makakalimutan. Hinabol na ako ng kutsilyo. Sabi ko sa'yo, matanda ka, di mo mahabol. Talagang nagpagulang kami sa loob. Meron ko talaga siya. Nagpagulang kami doon sa loob ng bahat. Talon ako ng bintana, talon din lolo ko. Ang problema sa akin, meron kasi malaking puno ng duhat doon. Yun, natapin ako doon sa ugat. Akala ko talaga kapatid ng lolo kasi may dalawang kiligigil din talaga ko. Sabi ko, tama na ako. So, ganun po kapiling ng bata. Kaya ko alam, mali yung ginawa ko. It's a poor way of communication. Hindi ko talaga kinalang ng aking lola Benita. Pero kahit gano'n man, ang lola ko, mahal pa rin niya ako. At hindi ko nakalimutan sa lola ko yung pag-uwi ko galing school. Meron akong isang muna at isang ice candy. Yung kasi yung probinsya kasi yung mga yung mga paninda. Mga alala niyo po yung mga ice candy tsaka yung muna noon, yung maliit lang. Na pag yung pinagsabay mo yun, parang ang katumbas ngayon, Pizza Hut ang dating. Ayun po, doon po ako lumaki. At sabi nga, family is the small unit of society. If you want to empower a nation, empower a city, start in a family. Pero ang problema, kung ating i-analyze ngayon ang bawat pamilya ng Pilipino, kumusta na kayo? Totoo lang, nakakalungkot po ang buhay ng bawat pamilya ng mga Pilipino ngayon. Dahil bakit sila mismo, hindi sila kakaintindihan sa loob. So how can we build a strong society if the family is broken? And one way to build a strong family, we need to have a good communication. Maliwanag na pag-uusap, maliwanag na salitaan. Dahil ang kanilang
sinurvey po nila, balik meron naman talagang pamilya talaga na maayos, maganda. Isa po sa nakita talaga nila, they have a good communication to each other. Ibig sabihin, nagkakaintindihan po sila sa loob ng pamilya. At ito po yung gusto kong ibahagi ngayon sa atin. Words that build a home. Kumusta po ang ating mga pananalita sa ating pamilya? How do we speak to our nanay, to our siblings, to our father? Paano po, tatay, paano nagsasalita sa ating mga anak naman, at ang mga nanay, paano naman nagsasalita sa kanilang mga asawa, sa kanilang mga anak? Because words is very important sa pamilya. Meron kasing mga tatay na one word. Man. Pero pag nagbitaw ng salita, grabe naman. Talagang para kang nilusaw mo na kandila pag nagsalita kasi nga, man of few words. So yung ating salita, hindi depende yan kung tayo ba ay nakakatulong or nakakasira. Sabi nga ng isang quotation about the military, sabi niya, words can flare up a war or can bring peace. Kaya, mga kapatid, yung ating mga sinasabi, dapat mag-ingat nating binibitawan ito, lalo na pagkasama natin or tayo nasa loob ng pamilya. Basahin pa natin ang Ephesians chapter 4, verse 20. Sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Efeso, in verse 29 said, do not let any unwholesome talk come out of your mouth. Ano ba sa Tagalog nito? Unwholesome talk. Ano bang sinasabi sa ibang translation para maintindihan natin? Ito yung pangalan ko ng Apostle Paul sa pamilya doon sa Efeso. Ayan, do not, sabi ni New Living Translation, do not use foul or abusive language. Then sabi doon, but only what is helpful or for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. So, hindi lang yung tao ang kausap mo ang mag-benefit if you are doing a helpful words, even those people around you na nakakarinig. Kaya sabi niya po sa Paul, huwag kayong gumamit o magsalita ng mga abusive words, language, or foul na mga salita sa inyong mga kasama sa church. Of course, sa church, during the time, pamilya po yan. So kung ano yung natutunan sa church, dapat yan na iuwi sa family. Verse 30 said, then ito matindi, and do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage, and anger, prowling and slander, along with every form of malice. Verse 7 said, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as Christ forgave you. Purihin ng Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita. Meron po tinatawag na Chinese proverbs with regards for a family.
Sabi dito, a family in harmony will prosper in everything. Do you agree with that? Ang pamilya daw na nagkakasundo, ang pamilya daw na nagkakaisa, ang pamilya daw na may kapayapaan sa bawat isa, ito raw yung pamilya na pinagpapala or lumalago sa lahat ng bagay. You know what? Why Satan attack the family? Sabi nga ng isang author, once a family is really in a harmonious way of living, no one can stop the family. Just like a powerful force of army, na pag na-organize man na matindi ang pamilya, para daw isa yung napakalakas na puwersa ng army na walang pwedeng umadlang. Kaya ang ginawa ni Satanas, bago mabuo ang tunay na pamilya, sinira niya na. Kasi alam niya, family is unstoppable when they are in a harmony, especially in the Lord. At hindi niyo ngayon, ang number one na inaatay ang pamilya. Di ba? Maraming mga OFW naghahamad na mag-abroad. Para kanino? Di ba? Pero maraming OFW nasira ang kanilang pamilya dahil sa kanilang ano? Mag-abroad. Sabi nga ni Pastor Glenn Guillermo, if you know that one of the family counselor during 90s until I think year 2000, pero patay na po siya. Meron siyang isang, lagi mo inaabangan yung kanyang programa. Ang lagi sinasabi, huwag paghiwalay ng gulyar ang pamilya. Yan po yung kanyang counsel. Na dapat ang mag-asawa talaga ay pinaghihiwalay. Kasi bakit? That is really unbiblical. Di sinabi ng Bible na ang mag-asawa mag-iisang laman and they become one flesh and ang sabi, and they cleave, di ba? To their father and mother and they go to abroad. Wala naman kasi meron sa Bible. Pero, bakit nangyari ito ngayon? Dahil nga, sinisira ng kaaway ang pamilya. Kaya maraming mga lumalaki sa mga pamilya na imbis na lumaki ayon sa kalooban ng Panginoon, maraming lumalaki mga siraulo. Ako kung pumunta po ng Panginoon, isa na po ako doon. Salamat lang talaga sa Diyos. Salamat talaga sa kanyang biyaya na nagpuan ako ng Panginoon. Kung hindi, isa lang ako sa naging pasawal sa mundo ito. Hindi mo lang makapag-ambag ng maganda. At imalupok. Hindi ka naman nakaambag, di ba? Nakasira ka pa. Di ba? Kapatid, dapat hindi tayo gano'n. Dapat isa ka sa umaambag ng kaayusan. Amen ba? Pag ikaw ay isang tao at nagwala sa mundo ito at meron ng ulirat sa buhay, dapat isa ka ng nag-aambag ng kaayusan. Hindi ka dapat isa ka sa ambag ng kasirahan. Ito mga Facebook ngayon, mga kabataan, mga nag-arayo. Ang sarap yun, pagbato ko itong mga kabataan ito, ibig na mag-isip kung paano sila maging maayos ng tao. Hindi, yun, nakikipag suntukan sa kalye. Pinapakita sila matapang. Ako pa sa Baguio, sa mga member doon is nakulong. Matapang. Kaya ngayon sa west side na yan. Na yung mga, alam niyo po yung mga Tupac, west side, sino kalapit yung Tupac? Yung pumatay sa kanya raw. Si, rapper na yun. Ha? Yun yung kanilang grupo eh. Sa Baguio eh. E paglabas doon ng kaaway, sinaksak pa naman sa likod eh. Ng ice pick. Matapang nga, sabi ko. Sumaksak ng ice pick eh. Nakulong. Pinagkakot sa kulungan. Sabi ko, saan yung leader mo? Labas ka dito. Diba? Leader mo yun, diba? Magaling yan, matapang yan. Pinabas ka sa kulungan. O, iyak yung bata sa akin. Sinari mo na kung talaga eh. O, sino ang dumadami sa'yo? Yan, nanay mo. Iyak ako dahil sa'yo. Tawagin mo yung sinabi mo, leader mo na mahusay, magaling, matapang, ilabas ka kayo sa kulungan. Ayan. Kasalamat sa Panginoon. Ako pinakiyala sa akin. Kung hindi makisalin ako sa mga nakulong na rin. Kaya, ipag-pray natin ang ating mga kabataan, mga kapatid. Ayan po ba? Di ba sabi ng Rizal? Ang kabataan
kabataan dito? Taas ang kamay. Mga kabataan. O ikaw, nag-isa lang kabataan dito ha? Nakatingin kami sa'yo. Dala mo ang kasabihan ng isa. Okay? Pag-asa ka na, lumabay siya. Kailangan umayos. Kailangan mag-ambag tayo ng kabisan. At nagsisimula po yan sa pamilya. Yung mga pamilya mo na pinagisnan, ikaw mismo. Sabi mo sa sarili mo, I want to be a good person. At magsisimula lang yan kung kilala mo ng Panginoon. Amen po ba? Yan magsisimula. The story of a broken plate. A father once gave his son a beautiful ceramic plate passed down for generations. So, antigo na ito. Sino ang tinanong may takuri sa bahay? O yung plancha di uli? Ha? Pag meron pa kayo, gaya niyo po, mahal na po ngayon yan. Ayun sa probinsya namin, tawag namin, Bornay, Bornay. Hindi ko ba alam yung Bornay na yun? Yung malaking banga. Inuman namin yun eh. Yung parang di susi yun eh. Yung gano'n yun, di ba? Nakakat nga yun eh. Pag nilagyan po namin ng tubig yun, maraming po yung loob nun. Walang yelo. Ang problema lang, may kiti-kiti. Sabi ko, parang may sabi na. Pagtingin ko, meron palang kiti-kiti. Buti na ka naging lamok, di ba? Yan pala maganda boses. Okay, ulo na lang kiti-kiti. Okay, tuloy tayo. Sabi doon, be careful. Sabi ng tatay niya, he said, this plate is precious. One day, in his frustration, the son slammed the plate on the table. Nagtabok. No? Siguro, laging inuutusan. Lagi na lang siya yung nakikita. And it cracked. Though they tried to glue it back together, the crack always. Words are like the plate. Once spoken, they can be fully taken back. You can apologize and try to mend the damage, but the scar often remains. Di ba? Apology accepted, but the damage has been done. Kailan na kaya ang ating binasag ng puso dahil sa ating mga pananalita? Pwede ko lang pinatawad, but again, the damage has been done. Kaya sa pamilya, pag walang maayos na pag-uusap, basag ang lahat ng mga puso sa emosyon, pag-iisip. You can say, sorry po, nanay, tatay, kapatid, but again, the damage has been done. So Paul words to Ephesians, Church, give us a blueprint for godly speech and attitude, especially in our home. Kaya sa Apostol Paul, nagpaalala siya sa isang simbahan, sa Efeso, bilang isang simbahan at bilang isang pamilya na dapat magkaroon ang bawat isa ang tinatawag na godly speech and attitude. Bakit? Para magkaroon ng maayos na samahan sa church at even sa pamilya. Ito yung layunin ng Apostol Paul. At ito rin yung nais kong ibahagi sa atin. Paano ba tayo magkaroon ng isang harmonious family? Number one, sa atin na lang. Because we are family in the Spirit. Ayan po ba? Tayo po ay magkamalit sa Espiritu ng Panginoon. And hindi lang yan, meron din tayong pamilya na kung saan ating kinakausap at patuloy na pinag-pray. So ano ba yung dapat natin gawin para mas lalong tumibay at lumakas ang ating pamilya? So number one is, words can build or break. Kumusta po ang ating pananalita? Ako po, guilty po ako dito.
Sa aking asawa, sorry, sweetheart. Ayan. Parang ayaw ituloy ito ah. Pero hindi naman kami talaga sabi kong hindi naman gano'n. Minsan lang may mga sweet misunderstanding. Pinaganda pa talaga. Pero hindi. Pero may talaga nagkasundo, di ba? And may mga moment din, ako bilang isang pastor. Ito yung inaamin ko sa inyo because I'm the perfect pastor. Iwas sa aking mga anak minsan. Pagsasabihan ko sila minsan ng mga salita. Hindi ko naman sila minun, pero may bilating talaga. But later on, I will also ask sorry sa anak, pasensya na, tatay ninyo, kung napagsalita na nito. Pero sometimes, I want something to, parang i-empathize ko lang sa inyo. I know it hurts. Kaya kasi tatay, disiplinarin kasi. Ang nanay kasi, more on nurture. Hindi, okay lang ito. Sige na, kaya mo yan. Pero ang tatay, wow, authoritative kasi. Bakit kasi hindi ginawa? Magtawa ako na po sa PB. Ayan, tama na, di ba? Kaya kasi mga tatay, kaya kasi sa mga anak, pag talagang may sinabi ako kasi hindi ginawa, talagang medyo tumataas ang boses ko. To emphasize that why. So, kumusta po ang ating mga salita? Ang ating mga salita ngayon ay nakapag-build ng buhay or nakapag-pray ng buhay. Sabi doon, do not let any, sabi doon, unwholesome talk come out with your mouth. So bilang isang Kristyano, bilang isang part ng church na ito, dapat atin na matutunan na dapat wala nang lumalabas sa ating mga labi na anything na nakasira o nakakadismaya or pwedeng ma-hurt sa bawat isa po sa atin. Una, sa ating church. Pangalawa, sa ating mga pamilya. Kasi nga, ang ating salita ay pwede yan sumira ng puso or magpalakas ng puso. So, Apostle Paul contrasts corrupting talk with building. So in family, our words can either build confidence, trust, and unity. Especially sa ating mga tatay. Sino mga tatay ito? Taas kami mga tatay, ang ating salita ay maaari itong magwasak ng pamilya or maaari itong magpalakas ng ating pamilya. Kaya mga tatay, kasama po ako, mag-ingat tayo sa ating mga pananalita, especially sa ating asawa, sa ating mga anak. Let our words become their confidence when we speak. Meron po sa natutunan, sabi nila, pag ikaw ay magdisiplina ng bata, dapat hindi ka galit. Ito lang po yan. And pangalawa, pag papaluin mo ang anak mo, don't use your hand. Ay doon nakuha ka ng isang bagay, nasa represent. Kasi bakit? Simulo kasi ng kamay. The hands that feeling them, tuloy ba yung hands na mananakit sa kanila? Nireview po ako na mag-inilan sa mga anak ko. Pero sinatunan ko yan, never po akong namalo sa ating mga anak. I don't know si PB kung meron siyang tanong. Anak, napalo ba kita? Ano? Sabi? Ba't ako binuting? Ilang beses, anak? Ha? Ha? Ilang beses? Anak, may ipaw ng tawag sa'yo. Mahirap pa maging magulang. Kaya sinabi ko, there's no school of parenting. Kaya po yung ating mga binata, huwag kayo pabugso-bugso ng damdamin. Pag-aralan niyo muna ang family.
pamilya. Ano ba pamilya? So, build confidence, trust, and unity, or tear down with sarcasm, criticism, or passive aggression. Isa sa loob ng pamilya, ito ang nangyayari. Ano ba ang ibig sabihin ng passive aggression? Yung mga sarcastic words. Sino ba namura ng kanyang tatay? Sino ba namura ng kanyang tatay? Ako namura pa ko ng mga auntie ko kasi wala akong pamilya. Di ba? Minura ka talaga. Kumakot talaga sa puso mo yung mura na yun. Na parang nagbigay sa'yo ng shame until now. Di ba? Can you find the effect? Mas mga na lang yung pinakata ng sili. Kasi pagtapos wala, kasi yung nagsasalita sa'yo ng masama sa pagkatao mo. Until now, dala-dala mo yan. Tama po ba? Pinaalala kayo? Ganyan ang salita. It has a long effect. Kaya ngayon, itong mensahe na ito, magpapaalala sa atin. Be careful to what we speak. Saan ba yung passive aggression? Kasi naano pa ko dyan na-research ko ako eh. So, na-research ko natin, ano ba ibig sabihin? Ibig sabihin pala is saying in fine when clearly upset. Tanungin mo, okay ka lang ba? Okay lang ako! Okay lang ako! Sino may ganyan? Ha? Okay siya, pero yung mukha niya, mukhang aso, nakakagat. Tawag yan, passive aggression. It's one way of communication. Di ba sabi nga, action speaks louder. Hindi ka nagsalita. Pero dahil sa action mo, halata naman na ayaw mo. Halata naman na inis ka. Halata naman na wala kang pakialam. That's the way of communication. Masakit yun sa pamilya. Masarap ka sa pamilya, tapos hindi ka nag-uusap. Tapos pag yun mo, okay ka lang? Oo, okay lang ako. Okay lang tayo. Ano pa? Giving someone, ito, madali. Sa mag-asawa rin ito. Silent treatment. As you right? Higuan, nag-uusap. So ito minsan yung mga sumisira sa pamilya natin. Within the family, because of this kind of passive aggression, lalong lumalala ang tensyon sa loob ng pamilya. At gustong-gusto niya ng kaaway. Di ba? Kasi bakit? Di ba? Kristyano, tapos nag-away kayo as family or mag-asawa sa anak, pupunta ka ng church, disturb ka eh. Tama? Even yung prayer life mo, hindi mo makapag-pray. See? Imagine yung pwede niyang sirahin sa buhay ng isang Kristiyano. Nasa trabaho ka na nga eh. Naiinis ka pa eh. You see that? Pwede i-apekto ng mga bagay na yun. Ano pa? Purposefully, procrastinating, or doing a poor job to get back somewhere. Ano ibig sabihin ko niya? Tulungan niyo mong paliwanag. Ano yung, sige, ako na bahala, mamaya. Sumunod nga. Nagwawasan ng pinggan. Hindi naman sinagot. Pag di mo, nandun pa rin yung mga tinik ng isda, naka-display. Uminom ka doon sa baso. Lasang kape pa rin, di ba? Kahit naman tubig naman yun, hindi yung kasa ng maayos. Talagang nangiinis talaga siya. Sumunod nga, kaso wala, hindi naman inayos ang gawa. Marami yan, di ba? Nangyari sa pamilya, di ba? Nangyari yan. Pamilya. Nagpadala ka ng pera, siya naman sinabi. Di ba? Oo, yan ay pinadala ko. Dapat hindi na, ito lang dapat.
Dami sinabi. Kaya ang pamilya ngayon, marami. Wasak. Nagkakasundo. Pag ganyan ang nangyari sa pamilya, sino natuwa? Kaaway natin. Kaya pag Krisyano pa tayo, ikaw naman kaaway. Walang paninindigan ng pamilya yan. The last is using sarcasm to disguise criticism. Anong ibig sabihin? Ano sabihin ng sarcasm? Biro ko ng example. Malakas ang ulan. Sabihin mo, wow! Ang gandang mag-picnic naman sa labas. Para kumbaga sa loob ng bahay, ang ganda mo. Pwede ka talagang pang-display. Pero may diin. Ang galing mo. Pwede ka nang sumali sa Guinness Book of Record. Sarcasm yun eh. Nangyari ko sa pamilya. Yoga. Kaya naman pamilya ngayon. Maraming mga pamilya ngayon. Masak. At ang hirap nang i-restore ang pamilya once na may mga nasaktan ng mga damdamin. So sabi doon, progressive, natin sa langit ko, patay natin. Passive aggression means being upset but not saying it directly. Indirectly. Instead, expressing it through action or tone that hint at the real feelings. Yan, ibig sabihin ng passive aggression. Marami sa pamilya. Kaya ang tanong, what kind of words echo most in your home? Words that heal or words that hurt? Kumusta ngayon ang iyong pamilya? Kumusta ngayon ang iyong family? Ano ba ang mas nangunguna salita sa inyo? Salitang nakapag-encourage ng bawat isa sa pamilya o salitang lalo nakapagbibigay ng sama ng loob? Or ano nga sa inyong pamilya na until now, nag-i-echo sa iyong pamilya na nakakasakit pa rin ng damdamin? Meron pa rin? Mga kapatid? Meron pa rin? Hindi mo ba na? Sunod na ba natin gawin? Sanayin ang pagpipigil bago magsalita. Itanong, makakatulong ba sa pagbuo o pagkasira ba ito sa aking asawa, anak o kapatid? So before you speak, think, especially in the midst of tension. Kung hindi naman nakakatulog, it's better for you not to speak. Say a word. Zipper your mouth. Mas na yun. Kaysa naman, mas sumira pa yung relasyon yung magkapatid, mag-asawa, o anak. It's better for you to silent. And think. So pangalawa is, remember who lives in you. Hindi na isang Kristiyano. Tandaan natin, we are not just a person, a normal person who are walking in this planet. Once you become a Christian, the Bible tells us the Lord gives you His Holy Spirit. And His Holy Spirit lives in us. Anong sabi ng Bible? Do not grieve the Holy Spirit. With whom you were
sealed for the day of redemption. Anong ibig sabihin yan? So these verses, tingnan natin, itong verse na ito, this verse shift from words to attitude. Kaya dapat alisin natin sa dito yung mga galit, alisin natin dito yung mga hinagpis, yung mga pait, alisin po natin yan. Why? Because the Holy Spirit will grieve if you have that in your heart. Nagdadalamhati ang banal na Espiritu pag meron tayo yan. Bitterness and unresolved anger often fester or irritate, aggravate in the family over time. Grieving the Holy Spirit happens when we harbor. Sabihin niyo mga harbor. This emotion and let them spill out in toxic behavior. Yan. Diyan pa nag-grieve ang banal na Espiritu. Ayan po, yan. If we harbor those emotions, yung bitterness, unresolved anger, etc. Kasi nga yung bitterness, pag yan ilagay sa action, it's become a toxic behavior. Tama? Even yung unresolved anger. Yung bang, naman lagi na lang si Bunso pinapamburan, nakakainis na. Bakit ganun para ikaw na lang nagdesisyon sa buhay natin? Nakakainis ka na. Yan na. Ba't para ikaw na lang yung mas magaling? Ako na lang si Kuya na lang, lagi ang mahusay. Yan. At pag hindi yan na-release sa isang tao, the action of that behavior or emotion become now a toxic behavior. Kung mga kapatid, alam niyo po yung slow leak in tire. Na merong kunting butas yung gulong ng sasakyan. Yes, ganyan kasi yung yung behavior. Yung tatawag natin toxic behavior or bitterness and unresolved feeling. Parang siyang ganyan sa loob ng pamilya. Hindi naman agad siya mawawalan ng hangin. Makakatakbo ka siya for how many kilometer, pero you will not enter your destination. Kasi bakit? Unti-unti nang nawawala yung hangin. Kaya those unresolved baggage emotion, time will come, it really affect the whole family. Yung isang pamilya nyo, pinagpala ng Panginoon, dahil doon sa mga unresolved emotion, bitterness, lalo tuloy naging masama ang kinalagyan. Nagkaaway-away yung pamilya, lalo pag may mga mana. Di ba? Ilan na napanood niyo po sa social media, sa YouTube na nag-away-away. Kapatid sa kapatid, nagtatagangan, nagbabarilan, dahil lang sa mana. Di ba? Ang kalungkot. Anong meron nun? Number one, wala silang maayos na komunikasyon bilang mga kapatid. Pangalawa, maybe may mga bitterness ang bawat isa. May mga unresolved anger ang bawat isa. Kaya yun, lumalabas sa kanilang behavior, very toxic. Sino panalo? Sino loser? Pamilya. Wala, di ba? So bilang mga Kristiyano, bilang mga sumasama kay Jesus, dapat maroon talaga tayo humingi ng tawag muna sa Panginoon at magpabago tayo ng puso't isipan. Kasi ba't naranasan ko po yan eh? Nabenta yung lupa ng tatay namin doon sa loob. Yung malaki po yung lupa namin doon. 5.5 hectares. Nabili lang po ng 1.5 million.
Kung meron man akong pera, ako nagbibili. Ang ganda po ng lugar po namin to. Lalo nga, may mga semento na, naabot na ng semento. Ilang puno ng avocado ang nandoon, ilang puno ng mangga ang nandoon na dati kong pinaglalaruan. Naalala ko nga yung mga mushroom na malalaki, yung ganyan na malalaking mushroom. Nalimutan ko yun yung mushroom na yun. Ang mamahal pa na sa puro ng bayabas namin, tinatapakan lang namin yun eh. Mahal pa ng mga mushroom na yun. Sabi ko, kung alam ko lang, bata pa ako, naging milyonarya na ako sa mga mushroom na yan. Oo, ang dami noon, hindi namin alam. Ang alam lang namin na mushroom yung tumutubo doon sa mga sakinan. Kinakain nila, ginagawa ng palaya. Mayaman po ang kalugaan na yun. Meron talaga. Pag-ipit ng isang tao, lumalabas ang tunay na pagkatao. Amen. Mayakas talaga ang tao. Pag tao ipit, lumalabas talaga ang tunay na tao. Kaya tanong sa inyo, sino ang ipit dito? Wala, di ba? Si bakit? Pinagpala ng Panginoon. Eh, di ba? Wala ang ipit na Kristiyano! Amen? Pinagpala ng Panginoon! Kaya tanong, is there a hidden emotion, bitterness, rage, resentment that has been poisoning your family atmosphere right now? Or ikaw mismo, marami na pang bitterness sa kapatid mo, sa nanay mo, ikaw mismo. O baka meron ka pang mga hidden rage dyan, resentment. Bakit hindi ka pinagbigyan ng bata dapat pagtapos na pag-aaral ngayon? Kaso nga lang, mas inuna yung kapatid mo na bunso kasi ba, mas matalino sa sa'yo. Yung ganun ba sa pamilya, di ba? Kasi ikaw, mukhang wala kang katotohanan. Ganun ba, di ba? Alam niyo po sa seminary, yung mga pinagpastor doon, yung mga sinaulo. Oo, pero yung mga, ikaw anak, ang galing mo, mag-doktor ka. Ay, ikaw anak, ang talino, mag-engineer ka. Ikaw loko-loko ka, pato ka seminary. Ba't ganun? Kaya sa loob ng seminary pinag-aralan ko, mga loko-loko yung sabi ko, akala ko mga angel nila dito, mga fallen angel pala mga kasama ko. Di ba? Mga pare-pare kami pala mga naglolokohan. Akala ko pagpunta ko ng seminary, wow, ito yung mga tao talagang gagawin digitan. Ako, tumagal ako eh, mga loko-loko eh, pala sila. Kaya salamat talaga sa Panginoon. Kaya niyang magbago ng buhay at puso ng isang tao. At kasama ko pinaka ng Panginoon. Meron ba kasing pamilya? Natin lang meron kayong galit sa inyong kapatid. Sa iyong nanay, tatay, kasi hindi kayo napalaki ng maayos o hindi kayo para nabigyan ng magandang treatment. It's time for you to release those rage, resentment. Tama na! Ipakita mo ngayon na nagkamali sila ng akala sa'yo. Diba? Maraming ganyan eh. Minsan yung mga parang tingin nila sila yung mga pasaway, pero at the end of the day, sila pala yung magtataguyod ng kanilang pamilya. Kapanayin natin. To the help of the Lord, sabihin mo, ako ang magbibigay ng pagpapala sa aking pamilya. Kasi bakit? Kasama ko ang Diyos. Amen po ba? Hawakan natin yan. So anong dapat yung gawin sa mga emosyon na yan? Ibigay natin sa Diyos. Amen? Ilapit mo sa Panginoon. Totoo lang, masama ang loob ko sa aking mga magulang. Lalo po ako, lumala po tayo masama ang loob ko sa aking mga magulang. Pero nung naiintindihan ko ang buhay, sabi ko, Lord, laban niyo mo. Wala kasi nagturo sa kanila. Kaya naintindihan ko po siya. At yung mga galit ko, yung mga talagang inagpis ko ng bata ko na pag binubula ko, wala mo naman pagsubukan, tatay, binatukan ako ng ganito. Malaking tao kasi, tatay, no? Ninakawan ako ng pagkanito, tatay. Di man lang ako, tinadyakan ako sa ulo, sa mukha. Wala akong pagsabihan naman. Kaya pag uwi ko ng bahay, umiyak ko sa isang lubas. Umakit ng puno ng bayabas, umiyak ko ako. Habang kumakain ng bayabas. Diba? At least, diba? May voice pa rin, diba? Wala siyang mga magulang, tumutuloy luha. Kaya yung baka ko noon, yun ang binuboksi ko.
Kasi yung baka, kaya suntukin mo yung baka, wala lang eh. Parang yung baka na nakilala ko. Kaya nung high school pa ko, isa po ako sa mga nag-boxing. Kasi doon gusto ko talaga mag-boxing ko eh. Yun yung punaro ko ng boxing pa. Paggaling ko lang sa school, ay sabi, may bag pa kayo, sinusuotan na ng gloves. May bag pa ako. Kasi, alam mo yung galit kasi ko, gusto kong ilabas. Kaya kung walang Panginoon sa buhay ko, malamang grabe. Baka hindi ko inabot itong edad na ito. Pero salamat talaga sa biyaya ng Panginoon. Natutunan ko kung inabot itong mga emosyon na ito, itong mga unmet needs sa loob ng aking sarili, yung anger sa Panginoon. At unti-unti niyo po hinihig ito. Salamat sa Diyos. Kasi Lord, sabi ko, di mo kayayaman sa galit. May yumaman na bang sa galit? May yumaman na bang mga nag-resentment? May yumaman na bang nagmakol? Wala, di ba? Ang mga pinagpapalang Panginoon, yung mga taong magalaki. Di ba? Ang yung mayaman, binibigyan ng Panginoon yung mga taong laging nagpapasalamat. Yan yung mga binibigyan ng Panginoon, yung mga taong laging pasaway, reklamador, walang ibang ginawa kung hindi mauna ng mga kahinaan ng mga bawat nakikita niya. Ayan yung mga taong lumalayo sa pagpapala. Kung ikaw, humble ka, dahil magpasalamat, ano man ang araw na meron ka, you will always praise the Lord because God is good. Yan ang pinagpapala ng Panginoon. Amen po ba? Pagpapala po ng Diyos. Hallelujah! Bring those emotions to God. Confess and ask help. Speak to your family about what underneath the anger. Sabihin mo, totoo lang, ate, kuya, masama talaga loob sa inyo. Ganda sa Panginoon, pinatawad ko na. Sarap po. Para kang tinanggalan ng isang matinding kadena sa loob ng puso na. Puso. You release. And after release na yan, ay papalit. Kaya yan ang Panginoon. Pagmamahal. Kaya minsan ang tao hindi mo marunong magmahal kasi nga meron pang nakalagay sa puso. Di ba? Meron isang buktong. Paano mo ipapasok yung Pilipangit sa loob ng ref? Sinong naka-buktong na? Ha? Di ba? Buksan mo, alisin mo yung tigre mo, ipasok yung Pilipangit. Di ba? Ano din sa puso natin? Bakit until now, hindi ka marunong magmahal ng kapwa mo? Kasi nga yung sa puso mo, bitterness pa rin nandiyan. Hindi ka marunong magpatawad. Alisin mo yan! Ibigay mo sa Panginoon at tanggapin mo ang pagmamahal ng Diyos. Kaya hindi ka makaalpas-alpas sa buhay. Kaya hindi tayo makaarangkada. No? Parang lagi may humahatak. Lagi na lang parang may humahadlang kasi na yun. Nasa loob pa na rin. Release it to Lord. Lord, ayoko Lord ng ganitong emosyon, ng ganitong puso. Ayoko na Panginoon, ibigay ko na sa iyo. At naman pag-ibig mo at kapayapaan mo ang manguna na sa oras na ito. Sabihin ng bahay. Praise the Lord. Parang bigyan lumiwanag tuloy ang paligid mo. Parang ngayon mga tao na, parang tingin mo lagi nakikita sa dati, parang nakasimakot, di ba? Yan yun mga kapatid. Release your emotion, confess to God every negative emotion na meron ka. And let the Lord consume that by His love and mercy. Amen po ba? Of course, bilang anak ng Diyos, the last is imitate Christ in your home. Ano sabi ng Apostol Pablo in verse 32? Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgiving. Tawad tayo. Kakamali tayo. Tawad. Sorry. Help me to change my life. Help me to change the way I think. Help me to change the way I behave. Magpatulong tayo sa ating mga kapwa, kapatid, sa pamilya natin na tulungan tayo magbago. Kung wala naman sa kanila yon, meron tayong isang church na pwede mong puntahan bilang isa pang mas malawak na pamilya. Humingi tayo ng tulong, paano ba ako mababago? Ask the leaders of this church. Yan yung mga leader dito. Yes, they are not really perfect, but I believe they have the wisdom to give you advice. Amen po ba? And lastly, read
the word of the Lord. So the climax of this passage is not just behavior change, but Christ-centered imitation. Ito ang pinakamagandang imitation, si Kristo. Di ba? Kasi bakit? Kahit i-imitate mo si Christ, ikaw pa rin ang original. Marami dyan, in-imitate yung night, hindi na sila original. Ito ang magandang imitation. Imitate Christ and your life become more original and true. Amen? Ito ang maganda. Gaya yung di ba, yung sinare doon sa ating prayer meeting about sa babaeng dinudugo ni Star, no? Imagine, no? For 12 years, sabi ng Bible, dinudugo siya. Hindi ko alam kung anong klaseng pagdurugo yun sa mga babae. For 12 years, sabi doon, lahat ng kayamanan niya, ibinayo sa doktor para lang sagutin ang kanyang sakit, magkaroon ng lunas. And the Bible said, lalong naging worse. And during that time, ang babaeng dinudugo kasi, pag babae kasi meron siyang menstruation, during that time, in the biblical time, isolated po yan. You are considered unclean. Marumi ka. Kaya, pag hinawakan ka ng isang babaeng meron siyang, sabi natin, menstruation, during that time, isa ka rin marumi. Isasama ka niya. Dalawa kayo doon. Kaya isolated yan. Pero ano nangyari? Nung hinawakan niya ang Panginoon, imbis ang Panginoon ay maging madumi, hindi. Siya ay naging malinis. Imitate Christ now. Bakit? Lilinisin ni Kristo ang buhay mo. Amen po ba? At pag malinis na yan, siya mo ang papapala mo. Pupunuin na ng Diyos ang buhay mo ng papapala. Parang baso yan eh. Sinong iinom? Sinong loko-lokong iinom sa baso marami? Wala, di ba? Bago uminom dyan, nilinisin mo muna. Iba nga, binubuhusan pa ng tubig naman para siguradong zero bacteria. Di ba? Tsaka iinom. Ganun din ang ating buhay. Ang blood ng Panginoon, ang linis siya. Hindi lalo na pag kinabi mo siya, lalo pag magiging mas malinis ang ating buhay. At diyan ngayon isisilid ni Lord ang kanyang mga blessing. Because God's blessing is holy. Amen? Ang biyaya ng Diyos ay banal at ibibigay nila sa mga taong kanyang bignan. Amen po ba? Praise the Lord. Sabi nga, our family are laboratories for practicing grace. So learn to be forgiving, especially in the family. Christ's forgiveness become our model for how we forgive each other. Sabi po ng isang author, di po sinabi po ng author to, a Christ-centered home is not a perfect home, but a forgiven and grace-filled one. Hindi naman talaga perfecto ang bawat pamilya eh, but should be forgiving and grace-filled one. Christ's forgiveness become our model for how we forgive each other. Kung alam mo nakasakit ka na, parang feeling mo nakasakit, to check lang na ayos, kapatid mo. Atay, sorry. Sorry, anak. Sweetheart, sorry. Di ba? Mali ata yung words ko, parang alam ko nag-react ka. Ano agad? Agapan agad natin. Huwag nating i-silent treatment. Pinagtimpla mo ng kape. Kung ibagsak mo naman yung halos matapon yung kape. O, magkape ka. O, baka sabi mo, may lason yan. Nagano ka pa, di ba? Yung ganun minsan naaway din taon mag-asawa. Awalin na. See to it na, oh, baka yung sinabi ko. Baka nasaktan na. Sorry. Tulungan mo ko magbago. Yung ganun ba? Question is, if someone in your family, you need to forgive. You need to forgive. As Christ forgiving you. Meron ba? Yung pamilya na kailangan yung patawarin na ngayon? Remember, pinatawad ka ng Panginoon. Remember the parable of forgiveness?
Yung isang tao na nakita niya nakautang sa kanya, pinahirapan niya eh. Pero nung una yung taong yun, pumunta sa hari, humingi ng tawad. Sabi niya, King, pwede ba tawarin mo sa mga utang? O sige, I cancel all your debt. Kaya nakita niya nakautang na sa kanya ng mga 50. Go. Ano, nalaman ng hari. Ako pa, laki na ito, pinatawag kita. Ikaw, hindi ka marunong. Save us. God, forgive us too much. Tawarin natin yung mga kasalanan. Kasi bakit? Tayo naman ay nakapanakit din ng ibang tao. Ayun po ba? Pag meron tayong ganyang konsepto sa buhay, mas lalawak ang ating human perception. Lalo kang hindi ka na magiging judgmental. Kasi ikaw alam mo yung nakamali ka. Ang mangyari nga, you become more humble in the sight of the Lord. So ano ngayon yung ibig sabihin na pinag-uusapan? What is this all about? Healthy family are built through grace words, compassionate heart, and the spirit of forgiveness that Christ reflects. That is a family. That is a God-centered family. Yan yung nais ng Diyos na mabuo na pamilya. At hindi lang sa ating mga personal na pamilya, yan din ang nais ng Diyos na mabuo bilang sa isang mas malaking pamilya na meron tayo. That is our brethren in Christ. Alam mo ba? Kung meron man tayo dito ay nasabi na hindi maganda, agad, sabihin din, pasensya na sister, tulungan mo ako magbago. Pasensya na brother, tulungan mo magbago. That is my weakness. And help me to change that. Even then, at ikaw naman na pinatawad, the word person is both, no? Hindi isa lang. Hindi siya monologue, is a dialogue. Hindi ako lang ako, no? Vice versa dapat. Kasi bakit? Diyan magkakaroon ng magandang communication ang bawat isa. In the family, sabi dyan, let your words build. In a family, let your heart release bitterness. In the family, let the life reflect grace, Christ's grace. So meron po bang specific and sincere na pwede mong paghingan ngayon ng tawad sa iyong pamilya? It's time for you now to break down the barrier, to make it a move. Akala ng Diyos. Ay, sorry, Nay, especially ngayon, dahil yung tawagan mamaya ang iyong mga pamilya Pilipinas, kung meron mga pagkakamali kayo nagawa. It's time for you to break those barriers and release that in your heart so that the love of God will continue to flow in our hearts. Sabi nga, imagine a house made of Lego. Each kind word is a brick, and each kind another. But one careless kick can knock the whole thing down. So it means God called us to be builders, not breakers. Amen po ba? Tinapin ng Diyos na taga-ayos, hindi taga-sira. Yan ang calling ng mga anak ng Diyos. Pag mayroong hindi maayos, pag pumunta siya doon, nagiging maayos. Kaya yung mga ibang church, yung mga Christian nag-aanap doon ng church na na lagi na lang may sinasabi, wala ka lang perfect church. Wala kayo mahanap. Kaya pag dumating ka na, yung church na yun, hindi na perfecto. Wala ka perfect church.
I've been in the ministry for the past 15 years. Wala akong nakita napaka-perfectong church. Wala po. Even you go to the CCF, go to Victory, yung mga malaking mga churches sa Pilipinas, no? Makikita ka rin ng mga flaws. Even in the leaders, in the self-leaders, nakita ka ng mga flaws sa kanila. Kasi bakit? There are people. But if you know your calling, that you're called to be the builders, not the breakers, pagpunta mo ron, dapat naayos yung simbahan. Amen po ba? Pagpunta mo sa isang lugar, dapat naayos yung kasi bakit? You are called by God to be a builders, not a breakers. So in your family right now, be the builders of your family. Amen? Kung dapat ang taga-ayos ng pamilya, hindi dapat taga-sira. So words that build the home. Kapatid, kamusta po ang ating mga pananalita ngayon? Nag-iisip, mga puso. Tayo po ba ay isa rin nagiging sanhi ng pag-aawang-away sa pamilya? Ay pagkakaintindihan? Step for us now. Step forward and be the builder of our family. Pwede ba tayo manalangin? Pag-pray niyo po ang inyong pamilya. I will give you a few, maybe minutes, 1 minute or 2 minutes. Ipag-pray po niyo ang pamilya. Sige po. I will give you time to pray for your family. And also, kung meron mga kayong mga kapamilya, kapatid na until now, malayo ang loob nyo sa Kanya, it's time for you to pray. Sige po, I will give you a minute to pray. As you pray, I will pray also for you, Panginoon. Salamat po sa iyong salita. Nagbigay po sa amin ng kaunawaan at paalaala na we are called to be the builders, not the breakers. Panginoon, simula po ngayon, the spirit of being a builder ay ibigay niyo po sa aming buhay. The spirit of being a helper, an encourager. Lord, ibigay niyo po sa amin. Tinawag niyo kami, Panginoon, para ayusin ang dapat ayusin. You give us that capacity, Lord God, to do it. And Lord, if there's anything in our hearts right now, Panginoon, na mga sama ng loob, sa mga nakasakit sa aming pamilya, maybe sinabi nila, ginawa nila sa amin, even pa ng mga bata kami, Panginoon, Lord, heal that broken heart right now. Huwag mong hayaan, Panginoon, na manatili sa puso namin dahil hindi yan ang iyong kalooban. Kundi ang kalooban mo, i-release namin yan sa iyo, Panginoon, at tanggapin namin ang biyaya na nagmumula puso. Salamat po sa aking mga kapatid. Patuloy niyo po pagpalain ang kanilang pamilya. Right now, Lord, I declare blessing upon blessing sa pamilya ng inyong mga anak sa mga oras po. We give you praise and glory that you called us to be a builder, not a breaker, O God. Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, ating palamanin dito. Praise the Lord!